tagapagligtas namin. Lumiling mga landas na maalitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong unang-una, na ang tao'y nalugmok sa sala. Pinangako ang Birhen ay magdidinig, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Lumiling mga landas na maalitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Purihin ang Panginoon, nasa akin ay ihahayag ang pulot niyang kaligtasan sa sanlibutan. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Lumiling mga landas, ang maalitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon ay ang ika-8 simbang gabi. Sa araw na ito, ang ika-4 na linggo, huling linggo ng panahon ng pagsapit ng ating Panginoon o Adbiento. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang wakas. Amen. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarahal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Tanggapin mo ang naming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay mapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagpakamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang mga nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kaniyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagdamasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin, at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop
ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesu Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitiyo ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Hindi po pinangalanan yung bayan kung saan nakatira si Zacarias at si Elizabeth. Napag-alaman natin yun po ang bayan, ang pangalan po ay Ain Kerim. Gaano kalayo yung nilakad
ni Maria. Si Maria ay nanduroon sa bayan ng Nazaret at yung Ain Kerim ay nasa katimugang bahagi ng lupain ng Israel. Kung sinong nakapunta sa Holy Land para magpipilgrimage, malalaman po ninyo gaano kalayo po yun. Yung Nazaret, nasa amihan, yung Ain Kerim, nasa katimugan. Yung Ain Kerim, mas malapit sa lungsod ng Jerusalem, 8 kilometro, nasa timog kanluran. Ngunit, yung Nazaret at yung Ain Kerim ay 151 kilometro, 151 kilometers. Ganoon kalayo po yun. Sa panahon ngayon, pwede na tayong mag-bus. 3 oras lang naman. Private car, 1 oras at kalahati. Kung lakarin, sa panahon ngayon, pwedeng aabot ng higit kumulang 1 araw, 24 oras. Ngunit sa panahon ni Maria, panahon ng ating Panginoon, na malabo yung kalsadang dinaanan o dadaanan, alam po ninyo, ilang araw ang paglalakad, pagbabiyahe. 5 hanggang 10 araw po yan. Isipin ninyo, si Maria galing sa Nazaret. Kababati lang ng anghel na si Gabriel. Meron siyang inanunsyo, sinang-ayunan ni Maria na magdadalang tao siya, ang Panginoon na magkakatawang tao sa kanya. Isipin niyo, yun ang kanyang nilakad. 151 kilometro upang dalhin yung kanyang kagalakan at yung mabuting balita kay Elizabeth na nasa bayan ng Ain Kerim. Isipin din natin, hindi pwedeng magbiyahe, maglakad ng ganoon na mag-isa. Hindi po pwede. Mapanganib po yung kalsada, mapanganib po yung daan. Kaya kahit sa panahon ngayon, halimbawa, kung mag-Holy Land pilgrimage po tayo, mula sa paanan ng Mount Sinai, halimbawa lang, papunta sa bayan o lungsod ng Cairo, kabisera ng bansang Ehipto, that is 9 to 12 hours by bus. Kailangan sumama sa convoy, magko-convoy. At yung mga bus na yon, tourist buses, kailangan merong security, merong military na sumasakay para sa kasiguraduhan, seguridad ng mga turista. At hindi lang yan, kailangan sabay lahat pag-alis, nagkakaravan, nagko-convoy, ika nga. Kaya isipin natin si Maria, sumama siya sa isang karavan, sa isang convoy, naglalakad. Yung iba siguro nakasakay ng kamelyo. Ang katanungan, bakit nga ba nagmamadaling pumunta si Maria kay Elizabeth? Bakit nga ba? 3 po yung dahilan. Yung unang dahilan, sabihin natin, ito yung good reason. Maganda yung dahilan yan. Nagdadahilan, ika nga. Yung ikalawa, sabihin natin, ito yung practical na dahilan. At yung ikatlo ay yung tunay na dahilan, ang real reason. Ano ba nga ang good reason? Ito po ay ang ating haka-haka na siguro, baka, nung narinig ni Maria yung sinabi ng anghel na si Gabriel na yung kanyang kamag-anak ay buntis, nagdadalang tao, 6 na buwan na. Siguro, baka, nasa isipan ni Maria, kailangan ko ng katibayan. Gusto kong makita na talagang si Elizabeth na baog ay pwede pa. Pwede pang magdadalang tao.
Dahil kung totoo nga na si Elizabeth nagdadalang tao kahit baog na, sa akin totoo rin yung sinabi ng anghel na si Gabriel na magdadalang tao ako kahit wala akong kilalang lalaki. Si Elizabeth, hindi na pwede, ngunit naging pwede. Si Maria, hindi pa pwede, ngunit naging pwede. Dahil ayon nga sa anghel, walang imposible sa Diyos. Yung praktikal na dahilan ay ganito, na kung tayo may matanggap tayong magandang balita, hindi pwedeng ilihim ho natin yon. Si Maria ang pinili ng Diyos. Pinili siya. Nasiyahan. Merong kagalakan. Puspos ng kagalakan. She was overwhelmed with joy. Kaya hindi niya mapigilan yung sarili niya. Excited siya. Excited na kanyang maibahagi yung magandang balitang ito. Pinili siya ng Diyos na siya ang dambana, siya ang tabernakulo, siya yung sisidlan ng Diyos na magkakatawang tao. At the moment of the Annunciation, that is the moment of the Incarnation. Yung pagdadalang tao, hindi ho yung isinilang si Jesus. Ang pagdadalang tao ay yung panahon na siya'y ipinaglihi sa sinapupunan ng kanyang nanay na si Maria. Kaya masabi natin, yung practical reason na kung tayo man yon, halimbawa lang, nanalo tayo sa isang Christmas raffle, hindi ba tayo'y matuwa? Hindi ba natin ibahagi yung balitang iyon sa ating kamag-anak? Halimbawa, malaki yung ating napanalunang Christmas raffle. Ibahagi natin yon sa iba. Uy, alam mo, nanalo ako ng ganito. Nanalo ako ng kotse. Siyempre, kung manalo tayo ng kotse, maraming pipilan yan dahil gusto nilang sumakay sa bago mong napanalunang kotse. Kung nanalo ka ng pera, lalong-lalo na, dahil hihingi ng balato yung kamag-anak, pipila pa ho yun, lalong-lalo na panahon ng Pasko. Iyan ay ang praktikal na dahilan. Yung tunay na dahilan ay ganito po. Ito'y isinalarawan ni San Ambrosio na taga Milano sa Italia. At mayroon silang sinabi na isang parirala na mahirap unawain nasa wikang Latin. Ngunit ating isalin din ito sa ating wika. Dahil sabi ni San Ambrosio na taga Milano, obispo ng Milano, sabi niya sa wikang Latin, Nescit tarda molimina Spiritus Sancti gratia. Nescit tarda molimina Spiritus Sancti gratia. The grace of the Holy Spirit admits of no delayed efforts. The grace of the Holy Spirit admits of no delayed efforts. Yung grasya daw ng banal na Espiritu hindi kumikilala sa nagpapatagal na pagsisikap. Iyon ang dahilan bakit nagmamadali si Maria. Tandaan, si Jesus ay siyang ipinaglihi na doon sa sinapupunan ng nanay niya. Ilang araw si Mariang naglakad mula Nazareth hanggang Ain Kerim. Sabihin natin, 5 hanggang 10 araw. Masabi natin na si Jesus ay 5 hanggang 10 araw gulang, 5 to 10 day old doon sa sinapupunan ng kanyang nanay. Hindi si Maria nag-iisa. Kasama niya yung kanyang anak na si Jesus na nasa sinapupunan na 5 hanggang 10 araw gulang yung batang Jesus. At sila ay nagmamadali. Bakit? Dahil si Jesus, kahit diyan sa sinapupunan, balak niyang simulan ang kanyang gawain ng pagliligtas. Yung pangalan ng ating Panginoon sa wikang Hebreo,
Yehoshua, ang ibig sabihin, ang Diyos ay nagliligtas. Kaya, ibig sabihin ng ating Panginoon na nandito na siya, balak niyang simulan yung gawain niya sa pagliligtas. Kaagad, walang pag-aantala, walang pag-aabala, walang pag-aalinlangan. Dalhin yung kaharian ng Diyos, kinakatawan niya doon kay Juan. Gusto niyang merong pagdidiit, merong ugnayan sa kanyang tagapagpauna. Hindi po ba naalala natin? Siguro ngayon ginagawa din yan. Hindi po ba mayroong government project? No? Do not delay. Yung mga sasakyan ng pamahalaan, nilalagyan nila yan. O government project, do not delay. O merong proyekto, government project, do not delay. Ito po ay ang kingdom project, do not delay. Kailangan now na, simulan na. Hindi ba kung may maghukay dyan sa kalsada, yung mga naghuhukay dahil may ginagawa sa kalsada, hindi po ba yung nilalagay doon? No? Slow down, men at work, dahil government project yon. Slow down, men at work. Paminsan, siguro, naging slow men working down. No? Pero government project ho yun. Dapat hindi siya mag-aalinlangan kaagad. Kaya anong ginagawa ng ating mahal na ina? Nataglay niya ang Panginoong Hesus sa sinapupunan. Nagsimula siya ng connectivity, pag-uugnay, pagdidiit sa kanyang anak at kay Juan. Si Juan dito'y gumaganap bilang ating kinakatawan. Kaya dinalaw ni Maria si Elizabeth at si Juan. Dinalaw ni Maria at ni Jesus si Elizabeth at si Juan. Ipinakilala niya ang ating Panginoon sa atin. Ipinakilala niya sa atin ang ating kaligtasan. Para bang sinasabi ni Maria, nandito yung kaligtasan ninyo, taglay ko. At nangyayari ang kaligtasan ngayon din, now na. Hindi mamaya, now na. Kaya ang ginawa ni Maria ay una, isinuko niya yung sarili niya sa Diyos doon sa Annunciation. Upang sa ganoon, pwede niyang isuko, ibigay sa atin, ibahagi sa atin ang Diyos sa panahon ng visitation. Kaya parang sinabi niyang, tanggapin ninyo yung aking anak sa buhay ninyo at isuko ninyo yung inyong buhay sa kanyang mapagkalingang mga kamay. At tingnan ninyo kung ano ang kayang gawin ng Panginoon. Meron pong dalawang mangyayari sa atin kung tayo ay dalawin ng Panginoon. Una, yung kanyang pagkanaroon ay umuudyok sa atin sa pagbabago. The presence of God in our lives prompts us to change for the better. Hindi po ba kung merong dadalaw sa ating tahanan o sino mang VIP darating sa ating barangay, ating pinaghandaan, pinalinis natin yung kapaligiran, hindi po ba? Hindi lang siguro uuwi yung ating mga anak mula sa labas, nagtatrabaho. Uwi yung ating mga magulang dahil nangingibang bansa upang magtrabaho. Ilang taon na nanduroon, hindi na nakauwi. At ngayon lang ay umuwi. Hindi po ba'y paghandaan natin at yung kanilang pagdating, pagsapit na ating pinaghandaan ay nagpapabago sa atin at sa ating kapaligiran? Hindi po ba? Kaya ganyan ang Panginoon kung tayo'y dalawin niya. Yung kanyang pagkanaroon, pagsapit niya, pagdating niya, ay umuudyok sa atin na tayo ay magbago. We also want to see a better version of ourselves. Meron ngang kasabihan, good people try to change others. Better people try to change the system. But the best people will change themselves. Araw-araw tayo po'y naliligo
dahil alam natin malagkit yung ating mga balat. Gusto nating sariwa yung ating pakiramdam. Gusto natin na malusog yung ating katawan. Paano na yung ating kaluluwa? Kaya pinaghandaan lang, hindi yung kalinisan ng ating katawan, kundi yung kalinisan ng ating kaluluwa, yung ating dakong loob sa pamamagitan ng banal na sakramento ng pangungumpisal. Dahil nangungumpisal tayo, gusto nating malinis yung ating kaluluwa, ngunit hindi lang yon, kundi yung kapaligiran ng ating kaluluwa. Pangalawang bagay na kung saan tayo ay napabago, anong mangyari sa atin kung tayo'y dalawin ng Panginoon. Alam natin na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, tayo ay binago, kagaya ni Juan na maging kagaya ng Diyos. Ika nga, sa hugis ng pagkakawangki, sa hugis ng pagkakahawig ng Diyos. Being God-like, being like God. Hindi na tayo ibang Kristo. Tayo ay maging Kristo sa iba. Kung anong pangangailangan mo, nandito ako. Kung ano ang pangangailangan ko, nandyan ka. Tayo'y magtulungan. Tayo ay nakahanda para sa ating mag-anak, para sa ating mga kaibigan, para sa ating lipunan. Dahil nandyan tayo at handa tayong tumulong. Tatlong bilin ng pagdalaw ni Maria at ni Jesus kay Elizabeth at Juan. 3 messages of the visitation. Una, ang pagkakatakot, ang pangamba, ay ang orihinal, ang pangunahing diwa ng Pasko. Ang pangamba, ang pagkakabalisa, ang takot ay ang orihinal na damdamin ng unang Pasko. Alam po natin yan dahil nilalamon ng kaba at takot si Zacarias, si Maria, at si Jose nang nagpakita sa kanila ang anghel na Gabriel. Nagpakita ang anghel na Gabriel kay Zacarias, tatay ni Juan. At ano ang sabi ng anghel kay Zacarias? Zacarias, huwag kang matakot. Yung kahilingan mo sa Diyos, tinutugunan, magkakaanak kayo. Huwag kang matakot, ibig sabihin, natakot si Zacarias. Nagpakita ang anghel na si Gabriel kay Jose sa panaginip. Sinabihan si Jose, Jose, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, tanggapin mo si Maria na iyong asawa. Bakit takot si Jose? Dahil malabo ang pinag-amahan sa batang nasa sinapupunan ni Maria. At alam niya yung kahihinatnan kung hihiwalayan niya si Maria. Pwedeng si Maria papatayin sa pamamagitan ng pagbabato ayon sa batas ng mga Hudyo. Ang anghel na Gabriel nagpakita rin kay Maria at sinabihan si Maria, Maria, huwag kang matakot. Natakot nga si Maria. Kaya nga sinabihan, huwag kang matakot dahil ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Fear is the original Christmas spirit. Fear is the original Christmas emotion. Kaya siguro, dapat yung ating bati sa panahon ng Pasko, hindi na yung isang maligaya Pasko, kundi isang nakasisindak na Pasko. Ang ikalawang bilin ng pagdalaw ni Maria at Jesus kay Elizabeth at Juan ay ito. Ang kagalakan ang pumalit sa kaba o pagkakatakot. Joy replaces fear. Ito yung pangunahing bilin ng Pasko, kagalakan. Ang pagsalin ng kagalakan ay katapangan. Kaya nung sinabi ng anghel, huwag kayong matakot, Maria, Jose, Zacarias,
Ibig niyang sabihin, kanyang ipinahiwatig, kailangang may katapangan, kailangang may kagitingan. At yung salitang yon mula mismo ng ating Panginoong Hesus na siyang nagsabi, huwag kayong matakot, ako eto. Yung ikatlong bilin ng pagdalaw ni Maria at Jesus kay Elizabeth at Juan ay ganito. Ang kapayapaan, ang kalubusan, kaganapan ng kagalakan. Peace is the fulfillment of joy. Peace is the fulfillment of joy. Ibig sabihin na yung salita ng ating Panginoon na kanyang ibinigay at iniwan na kapayapaan ay siya mismo. Si Jesus ay ang ating kapayapaan. Nung ibinigay ng Diyos yung sarili niya nang siyang nagkatawang tao at siya ay nagpapako sa krus at nagpakamatay, ibinigay niya sa atin ang kaluguran, kaganapan ng kagalakan. Peace is the fulfillment of joy. Ayon sa ating dating Santo Papa na si Benedicto XVI, na isa pang salita o pangungusap tungkol sa Eucharistia ay kapayapaan. Kapayapaan. Anong ibig sabihin noon? Na yung Eucharistia ay si Jesus. Yung sinabi niyang, katawan ko ito. Yung sinabi niyang, dugo ko ito. Ibig niyang sabihin, ako ito. Ako ito. At ito ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Magbibigay sa inyo ng kagalakan. Alam po ninyo kung ano yung bati ni Maria kay Elizabeth? Ang bati ni Maria kay Elizabeth ay ang kapayapaan ay suma sa iyo. Ang dalhin po natin ang ating baunin na bati ngayon ay ang tunay na pagbati ng Pasko. Siguro hindi lang yung maligayang Pasko, ngunit yung ating bati ng Pasko ay iyong umaalingaw-ngaw mula sa bati ni Maria kay Elizabeth. At ito po ang ating baunin nang tayo ay pauwi, ating paghanda sa Pasko ng pagkaluwal ng Panginoon. Ang kapayapaan na si Jesucristo mismo ay suma sa inyo. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipanalangin natin sa Ama na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa nating tanggapin ang manunubos at buksan ang ating puso sa kanyang salitang nagdudulot ng kaligtasan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon ang galak, dinggin mo kami. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan, sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat para sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Igalang nawa natin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan at maging mulat tayo sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magbigay ng pag-asa sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan at kalingain ang isa't isa at maging bukas sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos, napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami nalubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na siyang ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magandang gabi po, magandang buhay.
sa inyo po. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ang ating kapayapaan ay walang iba kundi si Jesus, na siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Ang Manangra Cathedral ay taos-puso pong nagpapasalamat kay Reverendo Padre Milan Ted D. Toralba, guest priest mula sa Our Lady of Fatima Parish sa Mangkal, Makati, na siyang namuno sa ating ikawalong simbang gabi. Maraming salamat po, Father. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon.